Hello! Magandang araw po! Paano nga ba mag-submit ng SSS AKOP compliance requirements through email para sa mga retired pensioners na edad 80 years old and above na nasa Pilipinas? Itong post po na ito ay galing sa official Facebook page ng SSS. Fina-file po ang AKOP tuwing birth month ng retired pensioner. Nasa description po ang links na kailangan ninyo. Una, kailangan mag-fill up ng AKOP form. Ito po ay pwedeng ma-download online at ipaprint. Pumunta sa sss.gov.ph. Tapos, sa bandang baba po ng website, i-click natin ang forms. Scroll down lang po. Then, dito po sa Annual Confirmation of Pensioners, makikita nyo po ang iba't ibang AKOP forms. Piliin po kung saan po kabilang ang pensioner nyo. So, sa amin po ay for retirement. Naka-PDF po siya. I-download po ito at ipaprint para ma-fill-upan ninyo. Pwede rin pong humingi ng AKOP form sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. Ito po ang AKOP form para sa mga retired pensioners. 2 pages lang siya. Ito po ay bagong AKOP form. So kung luma po yung form nyo, katulad po ng nabigay sa amin sa SSS branch dito sa aming lugar, okay lang po yun. Pwede pa rin po siyang fill-upan at isubmit. Bale, 4 pages po yung luma. I-explain ko rin po after nito kung paano fill-upan ang lumang AKOP form. Dito po muna tayo sa bagong AKOP form na 2 pages. Libre po ito. Black ballpen po ang gagamitin at all capital letters ang pag-fill up. Part 1 po, pensioner's data. Type of pension, retirement. Then, fill-upan na po ang mga detalye na applicable. Common reference number or PhilSys card number, birthday, SS number, buong pangalan ng pensioner, kumpletong address, contact numbers, kung may email, then postal code. So kung wala pong contact number or email ang pensioner, pwede naman pong ilagay ang contact number at email ng kaanak. Basta dito po ilalagay ang buong pangalan ng kaanak na may-ari ng contact details, pirma ng kaanak at kung ano ang relasyon sa pensioner, halimbawa anak o asawa. Pero kung sa pensioner po talaga ang contact details, hindi na po ito fifilapan. Part 2, para po ito sa representative payee ng pensioner kung hindi po mismo nakapangalan sa pensioner ang SSS na pinaghuhulugan. Sa amin naman po, sa pensioner po talaga nakapangalan ng SSS at dun din niya nare-receive ang pension. So, hindi na po namin ito finilapan. Part 3, filapan po ito kung may dependents siya at kung siya po ba ay may trabaho o business. Part 4, basahin po ito mabuti. Basta dapat po tama at tunay po ang mga detalye na finilapan sa form na ito. So, pipirmahan po ng pensioner at petsa kung kailan po pinirmahan. Kung di po siya makapirma, pwede pong fingerprints, right thumb at right index fingers. Pero ito po ay dapat pirmahan ng witness na authorized representative or SSS personnel. Part 5, so ito po ay sa bank representative. Part 6, ito ay fifilapan po ng SSS. Okay, so basahin po mabuti ang instructions dito. Siguraduhin po na kumpleto at tama ang mga detalye. Kung halimbawa may detalye na hindi applicable sa pensioner, pwedeng ilagay po ay NA. Basta sundin po ang mga nakasulat dito para hindi rin po hassle kung kulang-kulang ang pag-fill up. At dito naman po ay listahan ng mga requirements. Retired pensioner na through email, maghanda po ng isang primary ID, nakalista po ang mga ina-accept na valid primary IDs dito. Or kung wala pong primary ID, kailangan po 2 secondary IDs na parehas na may pirma ng pensioner at kahit isa doon ay may picture ng pensioner. Kung wala po sa primary ID ang ID na meron siya, baka pwede po siya as secondary ID. Then, sa picture po na isasubmit, ang sinubmit namin ay picture ng pensioner hanggang dibdib, nakatabi ang TV, nakita ang headline at current date. Patunay po kasi iyon na buhay pa ang pensioner. Pwede rin po picture kasama ang dyaryo, nakita ang headline pati current date.
Kung siya po ay nasa isang institusyon katulad ng ospital, kailangan po may certificate galing sa institusyon na yon. Kung kailan po pinirmahan ang AKOP form, mas mabuti po na parehas pong araw kinuna ng picture ang pensioner at sa araw din na iyon isubmit. Sa amin po nag-fill up at pumirma ang pensioner August 19. Pinicturean namin siya kasama ang TV na may news at kita ang date, August 19 din. Tapos, in-email namin sa SSS August 19 din. So, lahat yon ay same day ginawa. Basta kung through email nag-submit. So, yun po ay sa bagong form. Kung luma po yung form na binigay o nakuha nyo, 4 pages po yon, ito po siya. Halos parehas lang siya sa bago pero hahanapin nyo po yung parts na para sa type of pensioner nyo. So, halimbawa natin ay for retirement lang. Sa pag-fill up po ay dapat black ballpen ang gagamitin, printed na all capital letters ang pag-fill up. Dito sa form, hindi po lahat kailangan fill-upan kasi may kanya-kanya pong section kung saan kabilang ang AKOP nyo. Halimbawa po sa mga retired pensioners na 80 years old na hindi disabled, buhay pa at nakatira sa Pilipinas, type of pension, retirement. Tapos dito sa letter B, pensioners data, dito na po fifilapan ang mga personal details ng pensioner, SS number, common reference number, date of birth, taxpayer's ID number, last name, first name, middle name, kung may suffix, tapos mother's maiden name, complete local address, telephone number, cell number, email address. So kung hindi po available ang ilang detalye, pwede nyo pong lagyan ng NA. Kung wala pong email ang pensioner, pwede naman pong gamitin ang email ng kaanak. Tapos, fifilapan po dito ang buong pangalan ng kaanak na may-ari po ng email, pirma ng kaanak at kung ano ang relasyon sa pensioner. Halimbawa, anak o asawa. May ibang section po dito na para sa ibang type na ng pensioners na hindi na po sakop ng video na ito. Kasi katulad po dito para sa mga nakatira sa abroad or para sa survivor pensioner. So nakablanko na ito sa amin. Next page, ilagay ang buong pangalan ng pensioner dito, printed, all caps, tapos pirma ng pensioner at anong petsa isasubmit. Kung hindi po makapirma, pwede po ang fingerprints, right thumb at right index finger. At kung sino po ang saksi sa kanyang paglalagay ng fingerprints. Pero ito po ay para sa SS personnel at authorized representative. Ito pong part 2 ay fifilapan ng SS personnel. Next page po ay ang mga instructions. Basahin po ito ng mabuti kasi medyo may pagkakaiba din po ang mga requirements kung anong type ng pensioner. Tapos dito po sa ID naman, kung may primary ID siya, isa lang ang isasubmit. Pero kung wala po sa listahan ng primary IDs dito, ang IDs na meron siya, kailangan po 2 klase ng ID cards na may pirma dapat at least isang may picture kung walang primary ID. Mga secondary IDs to. So sa amin po, type of filer, pensioner, tapos through email. So i-scan po dapat yung ID. Ang ginawa po namin ay back-to-back para sure nakapag-submit kami ng isang primary ID. Ito pong sa baba ay para sa SS personnel. Okay, last page. Checklist of documentary requirements. Bale, andito po yung ibang requirements na kailangan isubmit katulad ng picture ng pensioner. Dapat hanggang dibdib niya ang picture na may dyaryo, nakita ang headline at yung petsa kung kailan ito na-publish. O dapat ang background ay news sa TV, nakita ang headline at petsa. Kung through email po ito isasubmit, dapat po parehas po ang petsa kung kailan isasubmit ang AKOP form at ibang documents at yung petsa na nasa dyaryo o TV. So, yung sa amin po, pinictura ng pensioner kasama ang news sa TV na ang petsa ay katulad din ng petsa kung kailan pinirmahan at sinubmit ang AKOP form. So, lahat po yon ay August 19. August 19 yung news, August 19 pinirmahan at August 19 din sinubmit. So same day lahat, ito po ay through email ang submission. Para sa ibang type of pensioner po ay may karagdagang documents na isasubmit. Andito po sa checklist na ito. Basahin na lang po kung saan pong pensioner kayo.
So, yun po yung sa lumang AKOP form na 4 pages. Okay, so in-email na po natin ang mga sumusunod para sa mga retired pensioners 80 years old and above na buhay pa at hindi disabled. Number 1, scanned accomplished AKOP form. Number 2, scanned 1 primary ID or scanned 2 secondary IDs. Number 3, recent picture ng pensioner na may dyaryo, nakita ang petsa at headline o picture ng pensioner sa TV na may news na may petsa at headline. Chest level o hanggang dibdib ang picture. Saan ito i-email? I-email po ito sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar o kung saan nakatira ang pensioner. Kung di nyo po alam ang email, nasa branch directory po ng sss.gov.ph. Nasa description po ang links na kailangan ninyo. Bale, Lunes po yon nung nag-email kami, August 19, 2024. Maya-maya may nag-reply from SSS na na-receive na nila ang email at ipoproseso na. Kung hindi po kayo naka-receive ng reply kung ano ang status ng AKOP, pwede nyo rin pong i-follow up through email sa SSS branch na pinagsendan nyo. So, nag-follow up ako ng status after ilang weeks. Then, nag-reply yung SSS dito sa amin na naka-encode na at magre-resume ang pension by September 16. So, parang within 1 month na process siya. Then, September 16, kumbaga yung kasunod na buwan, nag-reflect na sa bank account yung pension ng retired pensioner. So, hindi ko lang sure kung sa ibang SSS branches ay within 1 month din ang processing. Kaya, i-follow up na lang. Okay, salamat sa panonood. Like, share, and subscribe.